Maraming taon pagkatapos tumama ang rapture sa mundo, ang mga demonyong nilalang na kumakain ng tao na kilala bilang burned ones ay nagmumulto sa kakahuyan. Kasabay nito, ang ilang mga nakaligtas ay bumuo ng kulto na itinuturing na isang kasalanan ang pagsasalita at tinanggal ang kanilang mga vocal cord upang hindi na muling makapagsalita. Nagtagumpay sina Azrael at Kenan na makatakas sa kultong iyon at ngayon ay nabubuhay ng sila lang sa kagubatan. Isang araw ay nakarinig si Azrael ng ingay sa gitna ng mga puno at kinabahan, kaya mabilis niyang pinatay ang apoy na sinimulan ni Kenan. Nasa bingit pa rin siya ng panic attack, kaya pinanatag siya ni Kenan ng may pagmamahal. Bilang kapalit, niregaluhan siya ni Azrael ng bracelet na ginawa sa mga sanga at halaman. Sa sandaling iyon ay narinig nilang muli ang ingay at napagtanto nilang sumisipol ito, ibig sabihin ay sinusundan sila ng mga miyembro ng kulto. Nagsimulang tumakbo ang mag-asawa at nagpasya si Kenan na dapat silang maghiwalay, kaya tumakbo sila sa magkasalungat na direksyon. Sa kasamaang palad, si Azrael ay agad na natagpuan ng isang miyembro ng kulto na nagsimulang habulin siya, ngunit nang sinubukan niyang tumakbo pabalik, nahuli siya ng isa pang miyembro at sinuntok siya sa tiyan upang pahinain siya. Pagkatapos ay kinaladkad siya ng mga lalaki sa kakahuyan at napansin ni Azrael na nahuli na rin si Kenan. Nang makarating sila sa kalsada, sinubukan ni Kenan na tumakas, ngunit pinagbantaan siya ng mga miyembro ng kulto gamit ang itak. Pagkatapos siya at si Azrael ay inilagay sa trunk ng magkaibang kotse at dinala. Sa kalaunan, nahati ang kalsada at si Azrael ay natakot nang makita ang bawat sasakyan na dumaan sa ibang daan. Sinipa niya ang takip upang subukang buksan ito ngunit hindi ito gumana. Ilang sandali pa, huminto ang sasakyan at dinala ng mga kulto si Azrael sa isang partikular na lugar sa kakahuyan. Maraming miyembro ng kulto ang naghihintay kasama na si Josephine, isa sa mga pinuno. Si Azrael ay nakatali sa upuan at si Josephine ay gumawa ng hiwa sa kanyang binti upang siya ay magdugo na nagbabalak na gamitin siya bilang sakripisyo. Ang hangin ay agad na nagsimulang umihip ng medyo nakakapangilabot, nanginginig ang mga bote na nakasabit sa mga puno. Si Josephine at ang mga kulto ay lumayo at nagsimulang huminga ng malakas bilang ang tahimik na katumbas ng isang awit. Hindi nagtagal, lumitaw ang burned one sa gitna ng mga puno at sumisigaw bago pumunta sa upuan. Nagpanik si Azrael at patuloy sa paghila hanggang sa nabali niya ang isa sa patungan ng braso. Agad na bumalik ang miyembro ng kulto upang pigilan siyang makatakas at nagpupumigla si Azrael sa pagkakahawak nito hanggang sa aksidenteng sinaksak siya ng sirang kahoy sa leeg. Pagkatapos ay sinubukan ng lalaki na lumayo, para lamang tumalon ang burned one sa kanya at sinimulan siyang kainin. Gulat na nanonood si Azrael habang ginagamit ang kanyang nakalayang kamay para tanggalin ang iba pang tali hanggang sa tuluyan na siyang nakalaya at nakatakas. Si Josephine at ang iba pang mga kulto ay nakatingin sa ibang direksyon bilang bahagi ng ritual at hindi nila napansin na wala na si Azrael hanggang sa huli na ang lahat. Kasabay nito, dinala ng burned one ang katawan ng patay habang papalabas. Maya-maya ay huminto si Azrael sa tabi ng ilog upang hugasan ang kanyang sugat. Kumuha din siya ng halamang gamot na ibinalot niya sa paligid nito. Habang abala siya, dahan-dahang lumapit sa kanya ang burned one mula sa likuran. Sa kabutihang palad ay narinig niya ito bago ito makalapit at tumakbo upang magtago sa loob ng abandonadong gusali. Pinili ni Azrael ang pinakamadilim na lugar na mahahanap niya at nanatiling tahimik habang ang burned one ay sumisilip sa loob at hinahanap siya. Dahil hindi siya nito nakikita, tuluyan na itong umalis. Pagkatapos, hinanap ni Azrael ang daan at sinimulang sundan ang bakas ng gulong hanggang sa natagpuan niya ang kampo ng kulto. Maingat siyang pumuslit at nakahanap ng nakatagong lugar sa bakod na maaari niyang buksan para makapasok sa loob. Tahimik na gumagalaw si Azrael, nag-iingat sa bantay para maiwasang makita. Pagkatapos magtago sa likod ng isang kotse, natuklasan niya ang bracelet ni Kenan na iniwan malapit sa ilang kadena at ipinagpalagay ang pinakamasama. Sa pagkakataong iyon ay bumalik si Josephine at ang kanyang mga tauhan kaya muling sumilip si Azrael para bantayan siya. Nagtago siya sa likod ng tent at pinapanood si Josephine na sinusuri ang isang may sakit na matandang babae. Pagkatapos ay pumasok si Josephine sa kapilya, kung saan pinapanood ng mga kulto ang pangunahing pinuno na si Miriam. Siya ay buntis ngunit hindi ito naging hadlang upang magsagawa ng ritual kung saan nakikinig siya sa hanging dumaraan sa butas dahil sinasabi nito ang kalooban ng Diyos. Pagkatapos ng ilang minutong pakikinig sa hangin, hinipan ni Miriam ang kandila ng altar at umalis ang lahat.
Nanatili si Josephine upang hayaang sampalin siya ni Miriam dahil sa pagkabigo sa ritual sa kagubatan, ngunit bigla silang naantala ng ingay sa labas. Pagdungaw ni Miriam sa bintana, wala siyang nakita dahil nakapagtago si Azrael sa ilalim ng gusali sa tamang oras. Lumabas si Josephine para mag-imbestiga kaya kinailangang gumalaw ni Azrael para hindi makita. Sa isang sandali ay naisip niyang nagtagumpay siya, ngunit biglang sumulpot si Josephine sa tabi niya at hinawakan ang kanyang mga paa upang pigilan siya sa pagtakas. Pagkatapos ay sinimulang sakalin ni Josephine si Azrael, kaya tinulak niya ito at sinipa sa mukha. Si Azrael na desperado ay tumakbo sa paligid ng kampo, sinusubukang hindi makita. Pinatunog ni Josephine ng kampana upang alertohan ang lahat tungkol sa nanghihimasok, at hindi nagtagal ay pinatunog ng lahat ang kanilang mga bote at kawali upang ipasa ang mensahe. Nakita si Azrael ng ilan sa mga kulto na nagsimulang humabol sa kanya, kaya nagmamadali siyang pumunta sa bakod at nasaktan ang kanyang mga kamay sa barbed wire upang mabilis na alisan ng takip ang butas at tumawid sa bakod. Naipit ang kanyang paa at hinawakan ito ng isang lalaki para subukang hilahin siya pabalik, ngunit patuloy na lumaban si Azrael hanggang sa nagawa niyang sipain siya at mailabas ang kanyang paa. Ang isa pang miyembro ng kulto ay nagpaputok, gayunpaman, ang bala ay tumama sa isang puno at si Azrael ay nakatakas. Tumakbo siya sa kakahuyan ng mas mabilis hanggat maaari hanggang sa dumilim at pagod na siya para magpatuloy. Dahil bukas pa ang kanyang mga sugat, naiwan ang mga mantsa ng dugo sa buong mga bato at mga puno, at hindi nagtagal ay nagsimulang sumunod ang burned one sa amoy. Nakita ni Azrael na dinidilaan nito ang kanyang dugo mula sa isang bato at agad na tumakbo muli habang sinisimulan siyang habulin ng nilalang. Ang masama pa nito, lumitaw ang pangalawang burned one at sumama rin sa paghabol. Sa kabutihang palad, ang unang burned one ay natisod at natumba, na nagbigay kay Azrael ng pagkakataong maabot ang kalsada nang hindi nila nahahawakan. Biglang may lumitaw na liwanag sa kanyang harapan at natumba siya habang papalapit sa kanya ang napakalaking bagay. Ito ay isang truck na huminto kaagad bago siya nito mabangga. Lumabas ang driver at pagkatapos ng unang pagkabigla nang makita siya, tinanong niya kung siya ay survivor habang tinutulungan niya itong tumayo. Nalilito si Azrael at hindi masagot ang anuman sa kanyang mga tanong. Sa halip, sumakay siya sa truck at desperadong hinampas ito bilang paraan para hilingin sa kanya na umalis. Bumalik ang lalaki sa manibela at nagmaneho sa buong gabi. Binigyan niya si Azrael ng tela para sa kanyang sugat at ipinaliwanag na nakatira siya sa dulo ng kalsada, kung saan marami siyang pagkain. Hindi naiintindihan ni Azrael ang kanyang wika at ipinakita sa lalaki ang hugis krus na peklat sa kanyang leeg, sinusubukang ipaintindi sa kanya na hindi siya makapagsalita. Hindi pa rin siya maintindihan ng lalaki at patuloy na sinusubukang makipag-usap ng hindi nagtagumpay. Nang sumuko siya, binuksan niya ang radyo at namangha si Azrael sa musika. Halos nakakalayo pa lang sila ng ilang milya nang biglang tamaan ng bala sa ulo ang driver. Ang kulto sa gitna ng kalsada ay nagpaputok pa ng ilang beses ngunit hindi niya maitama ang bawat putok dahil nawalan ng kontrol ang truck. Sinubukan ni Azrael na kunin ang manibela ngunit nakaharang ang katawan at nasagasaan ng truck ang lalaki bago bumangga sa pader. Makalipas ang ilang minutong pagkawala ng malay, nagising si Azrael na nahihilo dahil dumudugo ang ulo niya. Umalis siya ng ilang hakbang palabas ng truck at napaluhod sa sakit at napansin niyang buhay pa ang kulto. Tumalon si Azrael sa kanya at sinimulan siyang labanan para sa baril, hinampas ang kanyang ulo ng 2 beses bago nila aksidenteng napaputok ang baril at nagsimulang gumulong sa kagubatan. Nang maghiwalay sila, sinubukan siyang barilin muli ng lalaki at natuklasang wala na siyang bala, kaya ginamit niya ang baril para hampasin ang binti ni Azrael. Sa sandaling iyon ay nakita niya ang nahulog na magazine at inihampas ito ng 2 beses sa ulo ng kulto bago siya sinipa. Pagkatapos ay gumapang si Azrael patungo sa baril at kinarga ito, ngunit bigla siyang hinawakan ng lalaki mula sa likod at sinubukang sakalin siya. Sa pakikipaglaban, nagawa niyang iposisyon ang baril at iputok ito na pinatay sa wakas ang lalaki. Pagkatapos, naglakad si Azrael sa kagubatan na may baril. Malapit sa isang puno, laking gulat niya nang makakita siya ng apoy, kaya dahan-dahan siyang lumapit at natuklasan niyang si Kenan pala ang nakapako sa puno. Nang malapit na niya itong maabot, hindi sinasadyang natapakan niya ang isang bitag at humigpit ang lubid sa kanyang paa, na iniwan siyang nakabitin ng patiwarik sa isang sanga. Pagkatapos ay nagpakita ang isang kulto at kinuha ang baril at hinampas si Kenan.
Sa sandaling iyon ang hangin ay nagsimulang umihip ng napakalakas at ang kulto ay nag-ambala. Sinubukan ni Azrael na umakyat sa lubid, ngunit sa huli ay mas nasaktan niya ang kanyang mga kamay. Nang muli siyang tumingin sa ibaba, wala na ang kulto. Biglang itinulak ng Burned One ang kulto sa isang puno na nagsimulang kumain ng kanyang hapunan. Habang lumitaw ang pangalawang Burned One upang tulungan ang kapwa halimaw nito na patayin ang kulto, sinubukan ng desperadong Azrael na umakyat muli sa lubid habang hindi pinapansin ang hindi matiis na sakit sa kanyang mga kamay. Narating niya ang tuktok ng puno sa tamang oras upang panoorin ang pangatlong Burned One na sumama sa dalawa habang kinakain nila ang lalaki. Nang matapos na ang mga nilalang sa kulto, ang isa sa kanila ay umalis kasama ang katawan, ngunit ang pangalawa ay tumalon kay Kennen upang patayin din siya. Kinaladkad din ang katawan ni Kennen pagkatapos ng ilang kagat habang ang ikatlong halimaw ay nagsimulang umakyat sa puno. Kinailangang huminto si Azrael sa paggalaw para tanggalin ang lubid sa kanyang paa at nagkaroon ng sapat na oras ang Burned One para maabutan siya. Itinulak siya sa sanga ng may hindi kapani-paniwalang lakas. Nang malapit na siyang kagatin, inilagay ni Azrael ang lubid sa leeg nito at itinulak ito palabas ng puno, ngunit nahulog sa proseso. Nakaligtas siya sa pagkahulog ngunit patay na ang halimaw. Maya-maya, bumalik si Azrael sa kampo ng mga kulto na may dalang baril. Nagtago sa likod ng isang puno, sumipol siya para magpanggap na isa siya sa mga kulto. Di nagtagal, dinala ni Josephine ang maliit na grupo ng mga tagasunod sa kagubatan upang mag-imbestiga. Naiwang bukas ang daan kaya nakalusot si Azrael sa kampo gamit ang parehong butas sa bakod tulad ng dati. Maingat siyang pumasok sa kapilya at nahanap si Miriam na nagpapakita ng kanyang buntis na tiyan upang magmukhang mahina. Nang mag-alinlangan si Azrael sa pagbaril, mabilis na dinisarmahan ni Miriam at hinampas siya ng kawali sa ulo. Sa pagbagsak ni Azrael, nakalmat niya ang tiyan ni Miriam. Pagkatapos, kinaladkad ni Josephine at ng kanyang grupo si Azrael sa isang libingan sa kagubatan. Ikinalat nila ang kanyang dugo sa kanyang mukha habang nakikinig sa ihip ng hangin bago siya inihagis sa kabaong na mabilis nilang isinara at tinabunan ng dumi. Nagsimulang matakot si Azrael at hinampas ang kahoy, ngunit walang tumulong sa kanya. Nang matapos ang paglilibing, biglang bumukas ang ilaw sa paanan ni Azrael na nagpapakita ng isang lagusan na konektado sa kabaong. Dala ang ilaw, nagsimulang gumapang si Azrael sa lagusan para lamang makahanap ng Burned One sa likuran. Agad siyang umikot at kumilos ng mabilis hanggat maaari upang bumalik sa kabaong habang sinusundan siya ng nilalang at hindi nagtagal ay gumapang sa ibabaw niya. Gayunpaman, sa halip na kainin siya, inamoy nito ang kanyang kamay at nakilala ang amoy ng dugo ni Miriam na naging sanhi ng pag-ungol nito bilang pagsang-ayon at umalis. Sa pakiramdam na ligtas, sinubukan muli ni Azrael ang lagusan at sa pagkakataong ito ay nagawa niyang makatakas. Ilang sandali pa, tumakbo palabas ng kapilya si Josephine nang makarinig siya ng ingay at natakot siya nang matuklasan niyang nasusunog ang tent kasama ang matandang babae. Ang isang kulto ay nagtaas ng alarma habang ang iba ay nagtutulungan upang subukang patayin ang apoy. Gayunpaman, huli na, ang matandang babae ay patay na at ang apoy ay kumakalat na sa kampo. Nagbigay ito kay Azrael ng perpektong pagkakataon para makalusot at binaril ang mga miyembro ng kulto ng paisa-isa. Natakot si Josephine at sinubukang lumayo, ngunit bigla siyang binaril ni Azrael sa tiyan kaya dahan-dahan siyang namatay. Habang ang lahat ay nagpapanik at nagsisikap na tumakas, ang apoy ay umabot sa isang gas canister at nagdulot ng maliit na pagsabog. Nalungkot ang isang lalaki nang matuklasan na binaril ang kanyang kasintahan at pumulot ng baril para lumaban, nakipagpalitan ng putok kay Azrael habang pumupuslit silang dalawa. Habang unti-unting sinisira ng apoy ang kampo, ang lalaki ay naglakad sa paligid na nalilito dahil nakakarinig siya ng sipol na nagmumula sa maraming sulok. Sa pag-aakalang nililito siya ni Azrael, binaril niya ang unang anino na nakita niya at natuklasan niyang nakapatay siya ng kapwa-miyembro. Dahil sa pagkabigla ay natigilan siya at ginamit ni Azrael ang pagkakataon para sa isang sorpresang pag-atake na pinugutan ng ulo ang lalaki gamit ang itak. Pagkatapos ay pumasok muli si Azrael sa kapilya at si Miriam ay tumalon sa kanya mula sa likuran na dinisarmahan siya ng kanyang sariling talim. Sinimulan ni Miriam na habulin si Azrael sa paligid ng silid, inaalis ang mga upuan upang sa wakas ay sunggaban siya. Itinulak niya si Azrael sa mesa at sinubukang putulin ang kanyang ulo, ngunit sinipa siya ni Azrael.
Nang muling umatake si Miriam, madaling umiwas si Azrael at itinulak si Miriam sa pader para kagatin ang kanyang leeg. Habang sinusubukan ni Miriam na kayanin ang sakit, ang kanyang panubigan sa wakas ay pumutok. Biglang may bumaril sa krus ng kapilya. Ito ay si Josephine, na napakabagal sa paggalaw dahil sa kanyang sugat. Patuloy siyang nagpaputok ng baril habang papalapit kay Azrael, ngunit napatigil siya nang mapansin niyang nanganganak si Miriam sa kanyang kama. Ginamit ni Azrael ang pagkagambala para hawakan si Josephine sa lupa, na sinira ang isang upuan sa proseso. Inihampas ni Josephine ang piraso ng kahoy kay Azrael, na ganoon din ang ginawa bilang kapalit. Pagkatapos ay naglabas si Josephine ng maliit na talim, ngunit pinigilan ni Azrael ang kanyang pag-atake at inihampas ang kanyang ulo sa isang upuan bago siya ihulog. Sunod ay kinuha ni Azrael ang kutsilyo ni Miriam at sinaksak si Josephine sa kanyang leeg. Kasabay ng narinig na pag-iyak ng sanggol, tinanggal ni Josephine ang kutsilyo sa kanyang leeg at tuluyang bumagsak at namatay. Umalis si Miriam sa kama na mukhang takot at ginamit niya ang itak ni Azrael para tapusin ang sarili. Biglang pumasok ang malakas na hangin sa kapilya at pinatay ang lahat ng kandila. Isang kawan ng mga burned one ang naglalakad sa kagubatan patungo sa kampo bago pumasok sa kapilya, kung saan kinuha ni Azrael ang sanggol. Ang bata pala ay hugis kambing na kahawig ng Antikristo. Ang mga burned one ay umuungal upang tanggapin ang kanilang bagong pinuno at napangiti si Azrael nang mapagtanto niya ang kapangyarihang hawak niya sa kanyang mga bisig. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.